on, let us worship the Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Come on. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. Holy Spirit, come in power, change my heart. I want to live for you, my God. Let your Spirit come in power, change my life, that I may live for you, my Lord. And so I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. So I yearn for you, long to see you move. Lord, I lift my hands before my King and pray. I yearn for you, Lord God. We allow you, Lord God, to come to this place. At hayaan mo, Diyos, ikaw maghari sa aming mga puso. Come on, allow the Holy Spirit to move. To move. To move in this place. Come on, everybody. May panahon yung binasa natin kanina, may panahon na bawat bagay. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? May panahon, panahon. Any barong. Panahon. Ha? May panahon sa Anong panahon niya? Sa 3 pala, no? Patrick. Time to born and time to die. Yes. Mahalaga ang oras sa inyo at ito'y binababa ng Panginoon sapagkat nais niyang ibigay sa inyo, sa inyong mga puso, ang inyong gawaing pamumuhay at inyong gawing pamumuhay ang mga bagay at kaisipan na mula sa Panginoon. May panahon sa mga oras at pagkakataon, tamang oras. Ang topic po natin ngayon ay patungkol sa tamang oras at pagkakataon. Nandiyan ba? Hindi ko pala nasend, ano? Sorry. Kami kahapon natapos na, planning natin. 7 na, kaya medyo late kami. Hindi ko na naayos sa mga... I believe na kausapin tayo ng Panginoon at kung tayong matakot sa panahon. Dahil tayo ay for eternity, mabubuhay tayo. Amen? Kaya wag po kayong matakot na kayo ay 80 years old lang, 100. Ang prayer ko nga, mabuhay ako 120. Tinatanong ko ang Lord, mabubuhay ba ako 120? Bakit mayroon akong gantong nararamdaman? Parang inibiro ko si Mrs. minsan, bahala ka na sa mga bata. Nagpapaan. Oo. Nasisimangot siya, cancel. Diba? Dahil si minsan, pagka nararamdaman mo mga sakit, parang mawawala ka na sa mundong ito. Pero may panahon ng bawat sa Hebrews 9:27, binababa ng Panginoon, di ba? Hebrews, di ko na ibigay dyan, di ba? Yung panahon. Sige nga, basahin natin. Appointed man to die after this judgment. Yan. No.
Hebrews 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Yes, yan. Pero yung paghuhukom, malayo pa yan. Yung ginagamit ng iba na hukuman. Kung aaralin nyo yung Biblia, malayo pa pong paghukom. Ano? Pero namamatay. Amen po ba? Amen. Namamatay ang tao, tinakda, minsan, mamatay ang tao. Totoo yan. Naniniwala tayo dyan. At hindi lang tayo maniwala sa mga kabaro natin na judgment daw ay pagkatapos mong mamatay. Kasi nga, kadugtong. Malayo pa ang judgment seat of Christ tsaka Bema judgment. Malayo pa. Kaya, pakisabi sa katabi mo, wag mo kong husgahan. Wag mo akong husgahan. Buhay pa ako. Sinasabi nila na pag namatay daw, di ba? Husga na, o langit ka o lupa. Langit o impyerno pala. No? Malayo pa po ang judgment kung aaralin nyo. Ang sinasabi, ang punto lang po natin ngayon, hindi tayo aabot yan sa mga boy-boy na patay-patay na yan. Doon tayo muna sa na tayo tinakda, mamatay. Tama ba? Amen. Una-unahan lang yan. Sino gusto mauna? Hindi. Cancel. Tsaka na, marami pa tayong gagawin sa Lord. Amen? Hindi lamang basta kayo tumanggap ng kapangyarihan o lakas, subalit tumitimo sa inyong mga puso, isipan, ang bawat aral na mula sa Panginoon. At sa kasalukuyan ay binababa ng Panginoon ang patungkol dito. Hindi lamang kayo tumatanggap sa Kanya ng lakas. Sapagkat sinasabi ng Panginoon sa inyo na ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang pagkakataon, ito ay may kanya-kanyang oras. Sa mga ngaral, di ba, binasa natin? Yes. May kanya-kanyang oras. Kailan lang namatayan kayo? Dinalaw. Diba? May kanya-kanyang oras. May manganganak. May buntis. May kanya-kanyang oras. A time to born and a time to die. A time to plant and a time to uproot. Time, hindi naman kayong papatay. Time to kill and time to heal. Siguro yung magkasugat to. A time to tear down and a time to build. Sana tayo. Sapagkat nais ng Panginoon kayo ay maging maayos. Are you listening? Nakikinig po ba kayo? Amen. Ang lahat ng bagay sa buhay niyo ay mayroong tamang pagkakataon. Nais ng Panginoon ang inyong naalala ang inyong magunita na ang inyong buhay ay may season. Hello? Amen. Anong season na ng buhay mo? May season po yan, di ba? Pag panahon ng aral, aral. Pag panahon ng pag-aasawa, mag-asawa. Pag panahon ng pagtatrabaho, magtrabaho. Pag nag-aaral pa lang, sige lang, pagbutin nyo. Pag oras mo na, magtrabaho, doon ka magtrabaho. Ang iba sa atin nagmamadali, sapagkat ang ilan na masyadong minamadali ang kanilang sarili. Sa kadahilan ng hinahabol natin ang pamumuhay ninyo dito sa mundong ito, kung kaya naman masyado na yung tinutulak ang iyong sarili sa mga paggawa at pagiging abala, sa gayon kayo ay maka-accumulate ng mga sapat para sa inyong mga pangailangan at higit pa. Tama ba? Gusto nyo, nagmamadali. Kayo nagmamadali, trabaho dito, trabaho doon. Pero kahit anong kayod mo, 500 pa rin a day. Magkano ba minimum yun? 500. Kahit anong sipag mo, ang sahod mo, pagkaarawan ka, gano'n, 600, 700. Hindi ko na alam eh. Nag-resign ako, 2008, 500 ako nag-resign eh. Ewan, alam magkano ba minimum ngayon? 630 na? 610 pa rin? 2008, 15 years ago. 100 lang in-increase. Pambihira, no? Ha? At 2005 pala. Manila rate po yun. Manila rate. Manila rate pa yon. Yes. Pagka provincial, 500 lang yata. Kahit anong bilis mo, trabaho mo, sipag mo sa kumpanya, bibigay siya ng amo mo, 600. No? Ganun eh. Ganun ang sistema. Kaya tayo nagmamadali, madali, pero ganun pa din.
hinahabol natin pamumuhay. Gumagawa tayo ng mga bagay ng papabilis sa atin. Kaya naman masyado niyong tinutulak ang sarili sa mga paggawa at pagiging abala. Ha? Kayo'y may accumulate ng para sa pangangailangan at mahigitan pa. Ang iniisip ng ilan ay early retirement. Ang iniisip ng iba ay habang bata pa sila ay makapag-invest na. Marami dyan. Ang mga bagay na ito naman ay mayroong punto. Okay naman yan. Sa inyong mga buhay, subal kapag masyado niyong tinutulak ang iyong sarili mula sa mga bagay na hindi naman para sa inyo, dito kayo mahirapan. Psalms 127:2, ano sabi dyan? Psalms 127:2. Hindi dapat pakahirapan, magpagal sa hanap buhay. Maaga pa kung bumangon, gabing-gabi kung humimlay. Pagkat pinagpapahinga ni Yahweh ang kanyang mahal. Siya ang nagbibigay pa rin. No? Ginagawa mong umaga ang gabi ginagawang umaga. Pero ang Diyos pa rin ang nagbibigay ng pahinga. Amen. Ng mga bagay, kaya ang tao abala, pagod, hirap na hirap, hindi na makatulog, hirap na, pero ayaw ng Diyos siya, kaya gusto niya maipon kayo eh. Amen. Kaya, ang Diyos gusto, mayaman kayo sa Kanya, hindi sa pera, kundi mayaman kayo sa pananampalataya. Mayaman kayo sa pagtitiwala sa Kanya. Amen. Dahil siya lamang ang pinanggagalingan ng lahat. Ang Diyos ay Diyos ng kayusan. 1 Corinthians 14:33. 1 Corinthians 14:33, sapagkat ang Diyos ay hindi Diyos ng kaguluhan, kundi ng kapayapaan. Nais ng Panginoon na lakaran ninyo ang paraang pinapalakad niya sa inyo. Ang paraang pinapalakad niya sa inyo. Marami tayong gusto, marami tayong pangarap. Kami na naman, nangangarap na naman kami every year, ganyan. May vision board, meron kaming mission. Lahat, every company, meron ganyan yan. Thank you. Nasa taas ni abot. Baka tayo biglang mamatayan. Lahat yan, tayo. May pangarap pa po ba kayo? Amen. Pero ang gusto ng Panginoon ay malakaran nyo ang pangarap ng Diyos sa inyo dahil siya ang naglikha sa atin. Marami tayong gusto. Marami tayong pangarap. Pero sinasabi po ng Panginoon ngayon, I have plans for you. Pakisabi sa katabi mo, I have plans for you. I have plans for you. Plans to prosper you. Plans to prosper you, Not to harm you, not to harm but you. give you hope. May pag-asa. Dahil si is a God of hope. Marami kayong maaari mapangyari sa inyong mga buhay gamit ang inyong mga pagpaplano at lakas, subalit ang higit ay ang kalooban ng Panginoon sa bawat oras at bawat pagkakataon ng iyong buhay. Marami. Because of our free will, pwede mong gawin yan, ito, yan, so, sige lang. Gawin mo yan. But the end of the day, sabi ng Panginoon sa Ecclesiastes din yun, di ba? Gawin mo, alalahanin mo ang Panginoon mo sa iyong kabataan. Isang pang version. Naalala ko lang. Doon pa rin po yun. Sa 1 yun nata, ano? Sa 2. Ha? Pwede mong gawin lahat ng bagay na yan. But in your Mangangaral 12 na din. Mangangaral 12 ba? Ang sabi sa Mangangaral 12. Alalahanin mo ang iyong manlilikha sa panahon ng iyong kabataan bago dumating ang mga araw at taon na puno ng kaguluhan, panahong hindi mo na madama ang tamis ng mabuhay. Nako po. Amen. Oh Lord. Bakit? It will, may i-judge ka sa lahat ng gawa mo eh. Meron pang ganun eh. Ha? Buong Mangangaral 12. Buong Mangangaral. Lahat yan ay i-judge ka ng Panginoon. Gawin mo yan. Marami tayong pwedeng gawin, pero ang Diyos pa rin ang husgahan ka ng Panginoon sa mga gawa mo. Anong ginawa mo? Ayaw din ng Panginoon na masayang inyong mga oras at mga lakas, kung kaya naman, mensahe ng Panginoon, maging matalino kayo sa pagpili ng inyong mga ginagawa at desisyon ninyo sa buhay. Hindi lamang ito para sa mga
kabataan o para sa mga nagsisimula sa Panginoon, kundi pati na rin sa mga sumusunod at naglilingkod sa Panginoon. Amen. Life is a decision. Lahat ng mga nangyayari sa inyo ngayon ay about your decision you make for the last year. Amen. Past year, di ba? Lahat ng mga pagpili, ang buhay ay nasa pagpili. Kaya nga, napakahalaga ng pagpili ng mga mapapangasawa, tamang pagpili ng kurso. Pumipili ka ng kurso, naku, hindi man ang nurse ngayon. Nung graduate ka na after 5 years, engineer na pala. Talo. Hindi natin alam ang bukas. Hindi natin alam, ang Diyos lamang nakakalam yan. Uy, magandang negosyo ngayon ito. Tayuan natin, tayuan. Hindi mo alam, meron palang pandemic na darating. Pupunta tayo sa Israel. Tara, excited ka na. Yung pala, may gera. Buti na lang, di ako nakasama doon. May isang pastor, si Pastor Jeff ng Victory, Makati. Mahal siya ng Diyos. Tayo ng Diyos. Ayaw niya tayong mapahamak. Amen? Amen. Excited tayo. Mag-swimming. Ang taas pala ng current, buong pamilya ubos. Nalunod. Gusto ba ng Diyos yun? Namamatay kayo? Kapapanganak lang, namatay. Uy, kalooban ng Diyos. Pupunta siya sa langit. Yun lang kala mo. Ha? Namatay ng bata. Pagkatapos mong pabayaan nung pinagbubuntis mo, para maibsan ang iyong kalungkutan, sasabihin mo, kalooban ng Diyos. At ikaw naman, worker, leader ka, papaliwanag mo, dahil yan, pinatayan ng Diyos. Parang ganun sinasabi mo, pinatayan ng Diyos. Hindi pinalaglag mo pinatayan ng Diyos. Diba, Ate Portia? Pinalaglag, tapos sabihin, kalooban ng Diyos. Ano ba naman yan? Ayan, marami si Ate Portia yung nurse yan, marami nasaksihan ng mga doktor. Papalaglag. Kala nila sa Lord naman yun Walang ganon. Ikaw ang kumitil ng buhay ng mga bata o pinabayaan mo siya, hindi ka naging good steward, kaya siya napahamak. Kasi lulukoyin ka ni Satanas na sa langit yan kasi sa verbo yan, sa ano ba tawag dun sa sa heaven ng mga baby. Hindi verbo Limbo. Limbo lang limbo rock. Nagsasayaw mga baby doon. Walang ganon, walang limbo. Hindi po totoo yon. Minsan nasa baywang mo lang, nasa katawan mo. At yun, nakukuha yan sa deliverance. Amen? Kumakapit lang sa leeg mo. Amen. Minsan karga-karga mo at lumalaki yun. Kaya po, ang deliverance ay napakahalaga. Kaya minsan may mabigat ka rito, yung pala may nakakarga na sa'yo. Dating baby, ngayon lumalaki. Habang tumatagal, lumalala. At nakikita yan ng mga seers natin. Uy, bakit ganun? Isang tao, dalawang katawan. Isang katawan, dalawang tao. Yung pala may nakakarga. Yung mga seers natin, kitang-kita nila yan Kaya sa deliverance, napakahalaga po na ikandak natin to sa iba-iba at ituro sa iba dahil lumalaya po sila. Amen. At kawawa po ang yung mga nanay, tatay, ay nanay lang. Karaniwan sa nanay, mga pinagbuntis. Kumakapit sila. Hindi ma-detect ng doktor, yung pala, spiritual. Ayaw din ng Panginoon na masayang. Yan, panahon mo. Kaya, gusto niya talagang mamanage ang time. Ang ilan sa inyo ay nag-iisip kung ano mula ngayon hanggang sa susunod na taon. Iniisip natin, ang hilingin daw po natin sa Panginoon, kung ano ba talaga ang kalooban niya ng Panginoon para upang sa gayon ang lahat ng inyong ginagawa ay maging akma sa oras at maging tama sa pagkakataon. Nasa timing.
Simula nung nag-ano ako sa Panginoon, talagang pinapahinga niya ako. Bakit nandito lang ako, Lord, sa bahay? Bakit nagpapahinga ako, Lord? Di ba dapat gumagawa ako doon? Yung pala may danger sa pupuntahan mo, papahinga ka, yung pala pinapatulog ako ng tanghali, hapon, meron palang bakbakan sa gabi. May mga ganon. Ang bihira, may deliverance pala sa gabi. 12:00 ng gabi. Dapat ako, Lord, natutulog. Ayoko matulog. Gusto kong gumawa. Yung pala papatulogin ka, pahinga ka. Sige, patulog naman ako. Yung pala may deliverance nung gabi. Sa gabi. Nung bago pa lang po, di pa ganito karami. Kaso nung dumadami tayo, medyo inaayos ko na rin. Hindi na ako basta-basta tumatanggap ng gabi. By ano na lang. Yung talaga ini-schedule na natin. Dati kasi kalad ka rin ako eh. Kahit saan ako. 3:00 na ng madaling araw, sige pa rin. In the name of Jesus. Adik ako sa deliverance. Pero pag lumalaki, syempre, systematic na natin. Hindi na, nangangayayat na ako eh. Sobra. Nakakapayat po ang deliverance. Yung mga matataba dyan, payo ko sa inyo ha. Kung gusto nyo, wag na kayong gumastos. Bigay nyo na lang sa Lord yung pangbili yung pampapayat. Pagkatapos yung kumain, papapayat kayo. Wag lang kayong kumain, papayat na kayo. Hindi, mag-deliverance kayo. Sigurado, sexy kayo. Ha? Siguro. Oo, liliit ang tiyan nyo, pati liig nyo. Yan. Ang hilingin nyo po, yung kalooban ng Panginoon. Mayroong mga hadlang kung bakit hindi napapangyari ang mga bagay sa inyong buhay na naayon sa pagkakataon. Una, ito ay hinahadlangan ninyo ng inyong sarili mula sa inyong paglago. Mula sa mga paglago. Masyado kayong nananatili sa mga comfort zone. Yan, sarap. Ang lamig. Kung saan, kaya't ayaw na ninyong subukan ang mga ibang bagay na higit sa lahat ang kalooban ng Panginoon. There is no growth in your comfort zone. In every extra mile, doon kayo galago. Sa, di ba, ganun pag buhat nyo, yung weights, diba? Doon lalaki muscle nyo pag yung hirap doon. Doon kayo lalaki ang katawan. Hindi yung tama na to, 1, 2, 3, kaya, next, yan. Yung mga ganun, wala pong walang paglago doon. Hindi ka magle-level up sa ganun. Kailangan yung sagad mo. Yung kaya mo in your full potential. Gagawin mo yon. Pag nasa comfort sa ito, dito lang tayo. Wala, tama na tayo dito. Tayo lang. Masaya na tayo dito. Kayo mismo po ang umahad lang. Kaya hindi nyo masubukan yung deliverance. Ayaw nyo. Ikaw mismo humahad lang sa kalooban ng Panginoon sa iyo. Ikaw yon, hindi sila. Pangalawa, masyado ninyong ginugugulan yung sarili sa mga bagay na hindi naman para sa inyo. Sobra ka sa nood. Sobra ka sa Korean novela. Sobra ka dito, sobra ka doon. Pagkatapos mong kumain, matutulog. Kung kaya't dapat ang iba, dapat ay iba na kayo. At mataas na ang level, subalit ang iba sa inyo umuulit-ulit sapagkat hindi nila natutunan mula sa kanilang nakaraan. Ito'y isang pagsasayang ng oras. You are chasing after the wind. Suntok sa buwan. Ano yung una? Ginugugulan yung sarili sa mga bagay hindi na, pangalawa pala yun. Hinahadlangan nyo yung sarili sa inyong paglago. Inaando tayo sa comfort zone. Ito na, pwede na to, pwede na. Huwag mo na subukan yan. Pangalawa, ayaw natin mag-take ng risk. Pangalawa, ayaw natin ginugugulan ang sarili na hindi naman para sa atin. Di ba, engineer ka, nag-aaral ka ng pagiging architect or malayo. Gusto mong maging doktor, pero engineering ang inaaral mo. Ang layo, di ba naubos ang oras nyo? Di kung bata ka, gusto mong maging ganito. Kaya nga, ang tanong lagi ng Panginoon, anong gusto mong gawin ko sa iyo? Kailangan ikaw mismo, alam mo kung anong gusto mo mangyari. Dapat ikaw mismo, mga bata, mga magulang at kapatid, ano ba ang gusto mong mangyari habang nabubuhay ka sa mundong ito? Kasi hindi ka pwedeng jack of all trades, master of nothing. Meron ka lang. Kung drummer ka, pag-usahin mo yun.
Kung ano ba, kaya nga sa every year tayo may planning, ano ba binivision mo? After 5 years from now, gusto ko, Lord, maging. Kaya sinusulat yan. And along the way, dapat lahat ng focus mo ay dun sa gagawin mo na makabuluhan sa araw-araw ay naka-align dun sa gusto mong maging. Amen po ba? Amen. May pangarap pa ba kayo? Ano gusto niyo maging after 5 years? Sige nga, isipin nyo, after 5 years gusto kong maging janitor. Ganun ba yun? Ano gusto niyo maging after 5 years from now? Ha? Kailangan smart din. Kailangan specific, measurable, attainable, realistic, makatotohanan, and time-bound. Sige nga, anong gusto niyo? Gusto ko, meron na akong ganyan. Sige nga, isip nga kayo, after 5 years, gusto kong maging pulubi. Ganun ba? Ano 5 years from now? Ano yung gusto maging? Stable na ang aking marriage, ganun siguro. Stable, ano ba? May negosyo na, Hello, may pangarap pa ba kayo? Amen. Alam niyo, pag wala na kayong pangarap, doon kayo mamamatay. Nag-i-start kayong mamatay pagka wala na kayong pangarap. Kasi hindi nyo na alam purpose in life nyo. The most tragic thing that happens to man's life is they did not know their purpose. Hindi mo alam purpose mo. Come what may. Kaya po nagdadrugs yung iba, patapon ng buhay, tinatapon nila yung buhay nila. Sinasayang ang bang oras, panahon, kasi hindi nila alam kung ano sila ano ba sila sa Panginoon. Ano ba pangarap ko? Wala na silang pangarap Wala na silang after 5 years. Kaya hindi sila nag-aaral kung ano pinapanood nila. Kung gusto mong magkaroon nito, mag-aaral ka sa YouTube. Ang dami na nga Huwag kang magdepende sa school mo. Pinag-aaralan nyo, wala namang kinalaman sa buhay nyo. Ang dami na sa YouTube kung ano pinapanood nyo. Buong maghapon, puro na lang reels. Swipe na lang ng swipe hanggat nauubos, nadadaya tayo ni Satanas. Tuwan-tuwa siyang kasamang nanonood. Kasama mo siya. Sige lang, paypayan ka pa. Sige lang. Hanggang maubos ang oras na walang kinalaman, malibang ka, at pumanaw ka sa mundong ito na walang natapos. Ganyan siya. Ang next move niya. Kasi nung tumanggap ka sa kanya, hindi na niya maalis yon. Ang gagawin naman niya, gagawin kanyang busy sa mundo para hindi ka na mag-multiply pa. Hindi ka magamit para maligtas ang iba. Hahayaan ka, ligtas na to, next move. Alam niyo, buti pa si Satanas may plano, organize. Organize siya. Alam niyo yung mga demonyong papadala sa inyo. Kayo walang kaplano-plano sa buhay. Bahala na. Mag-aanak tayo na 10. Walang trabaho, tambay. Hindi ba pwedeng ganun? Kailangan may pagpaplano. Amen po ba? Amen. Tama ba ang Lord? Amen. Ang Diyos nga nagpaplano. God is a plan for me. God is a plan for you. Ang Diyos na yun, Ikaw, hindi ka naman Diyos. Wala ka plano-plano. Napakalaga ng planning. Pangatlo, anong mahadlang? Ang ilan sa inyo ay marami pang gustong mangyari sa kanyang sarili. Ang Panginoon din naman mayroong plano sa inyo, subalit ang ilang pamaraan ng iba sa inyo ay hindi akma minsan. Laban, bawi, liliba, dire-diretso, laban, balidiretso na. Hindi akma minsan. Sabi ng Panginoon, minsan okay naman daw. Minsan nga lang hindi akma, walang kinalaman. Inyong iniintindi ang mga mensahe ng Panginoon inyong intindihin ang mga mensahe ng Panginoon upang sa gayon ay hindi kayo maligaw ng mga aral at mga motibasyon mula sa mundo. Joshua 1:8. Ano sabi dyan? Joshua 1:8. Sino may kabisado? Ano sabi dyan? Joshua 1:8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan, pagbulay-bulayan mo iyon lahat, araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Diba? Amen. Kung gusto mo ng prosperous New Year and a good success, laging nakalaan, ay lagi kang nagme-meditate, no? Meditate, diba? When you meditate, you will levitate. No? Diba nakita yung mga Indiano, mga Buddhism?
Mamaya lulutang na. Ganon din sa Word of God. Pag kayo nagme-meditate ng Word of God, you will levitate, you will level up sa spiritual nyo. Kaya hindi tayo nag-excel sa mundong ito, sa spiritual natin, because God is a spirit. Hindi natin kinikilala ang Panginoon. Hindi natin inaalam siya. Daniel 11:32, ano sabi doon? Daniel 32. 11:32. Daniel 11. Daniel 11:32. 33. Those who know, people who know their God, shall stand firm and take action. Sa ibang salin, sa King James. King James tayo pagka Old Testament, wag ESV. Yes, Tagalog po. Oo. Akitin niya sa pamamagitan ng panilinlang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan. Ngunit maninindigan ang mga nanatiling tapat sa kanilang Diyos. They will do heroic thing. Ang lahat na nakakakilala sa Panginoon, God shall be strong. But people that do know their God, lahat ng may alam at kakilala ang Panginoon will do exploits, no? A heroic thing. Pagka kilala nyo ang Diyos nyo, kaya maraming Kristiyano lang, okay, pero hindi makagawa ng exploits sa Panginoon kasi hindi nila kilala ang Diyos nila. Kristiyano sila tumanggap pero nanatiling ganun lamang kasi hindi nila kinikilala ang Diyos nila. Marami sa 12 disciples, ilan lamang sila nakapagsulat ng Biblia. Hindi na nakita ang pangalan nila sa Bible. Malamang disciples sila pero hindi nila kilala Diyos nila. Hindi masyadong nag-exploits. No? Hindi na nakasulat ang mga libro nila. Mayroong hakbang kung paano maaring marinig ang banal na Espiritu sa inyong mga buhay. Eto, makinig tayo lahat, no? Listen well, listen carefully. Ito ay ang pagbaling sa inyong mga paningin at inyong mga pandinig at maging ang inyong atensyon sa banal na Espiritu. Ano yung tatlo? Pagbaling ng tingin, ang inyong pandinig, at maging atensyon. Attention, please. Being attentive sa Panginoon. Maging matalas o sensitive sa kanyang pagkilos. Amen. Napakahalaga po nito. Amen po ba? Amen. Nandiyan pa kayo? Yes. Amen. Merong oras ang lahat ng bagay. Hilingin po natin yan sa Panginoon so that we can do great exploits. Merong hakbang kung paano, yan yon. Sapagkat kung itutuon ninyo ang inyong sarili, ito ay sa inyong sarili, ito ay mabibigyan ninyo talaga ng puwang sa puso ninyo at sa inyong mga buong pagkatao, ang banal na Espiritu. Ano yung tatlo? Paningin, pandinig, at attention. At attention talaga. Ano ba yung attention sa bakit attention? Pandinig, at maging ang iyong attention. Yes. Kasi may nakikinig, di ba? May tumitingin sa Lord, may nakikinig, pero daldal ng daldal sa tabi niya. Nagsasalita ako, daldal ng daldal. Wala ang attention sa harap. Classmates, di ba? Class, di ba? Sa ating teacher. Nakikipagdaldalan. Kung anong ginagawa sa school, malamang ganyan din ginagawa sa school nyo. Kaya hindi nyo alam ang assignment as mangungopia ka. Mangungopia ng buhay ng may buhay. Kasi ito po individual revelation. Without revelation, di ba? Hindi kayo maayos. Kung wala kang attention mawala. Paano magre-reveal sa iyo ang Panginoon? Kasi ang anointing po is being caught, not being taught. Nakakatch to. Kailangan sa pagsasalita, kaya nandito kayo, nakikinig kayo, attention nyo nandito, para makuha nyo yung vision nila, sabi ng Panginoon. Amen. Wala. Come what may, so be it. Sige, come on, tanghalian na, kakain na kami, bilisan mo, pastor.
Pagka ganun ang inyong iniisip, ganito po talaga para sa mga bago, no? Ang lunch po namin dito ay ay salita ng Diyos. Natatapos kami, pasensya na kayo sa mga bago lang sa church na ito. Kung umatin kayo sa mga 2 hours, commercialized churches, 2 hours tapos na, mga mall po yon. Sila po ay mall, hindi na sarili ang lugar, kaya may oras lang po doon. Hindi po ito yung ganon. Ito po ay talaga nakapattern sa Israel, no? May prayer pa tayo for Israel. Tawag doon, tabernacle worship, yan. Ang Lord ang gumagawa ng programa dito, kaya pagka sumakay po kayo, talagang mabibless kayo, makatagal lang kayo dito, at makabalik next week, ay talagang blessed na kayo. Amen? Amen. Amen! Dumalo pa lang po kayo, na-deliverance na kayo. Amen. Sa baba pa lang po, tanggal na demonyo nyo. May binabantay po ako dun Amen. May kalbo dun Hindi. May binabantay po tayo sa gate na mga angel of the Lord. Yes, amen. Pumasok pa lang po kayo, mga karga nyo, naghintay na sa labas pagbalik nyo. Hindi, kukunin po natin lahat yan. May nagpe-pray dito. May nagpe-pray ba? May naka-assign ba ngayon? Parang hindi na nakakalimutan nyo, 2024 na. Ha? Yung assignment. Sino naka-assign? May nagpe-pray ba sa kwarto ko? Wala. Nakalimutan nyo na. May nagpe-pray para ano? Meron. Thank you, Lord. Kaya naman pala anointed si Pastor, may nagpe-pray. Amen. Amen. Nararamdaman ko yan. Pagka ano, marami akong jokes pagka nagpe-pray. Joke lang. Hindi, joke. Nararamdaman ko yung lakas ng Panginoon. No? Amen. At mahirap po mag-preach, nakakagutom. At ito pong verse natin, ito sinasabing ito, sabi ito ng mga messenger of the Lord. Binabasa ko lang sa inyo. Hindi po ako nagsulat ito o gumawa. Kaya makinig lang po kayo sa sabi niya. This is directly from heaven. Mga angel of the Lord, bumababa po sa atin, sinasabi po ito. Amen. Sa ayon sa gusto. No? Yes. Maniwala o hindi. Amen. Hindi, ang message po ng JCGD ay message from heaven. Kaya, let your attention talaga. Amen. Ay makinig po kayo. Pero yung joke po, hindi na po yun. Ano lang. Additional ko lang po yan. Pasensya na kayo. Yun po yung ano. Pero si Lord Jesus, may sense of humor po yun. Amen. May ano ko sa inyo mga verse. No? Papatawa rin si Jesus. Di nyo lang makita nakangiti siya sa Bible. Kasi wala namang picture dun Sabi ko sa inyo, mataas din ang sense of humor ni Jesus. Tuturo ko yan pagdating ng araw. Sapagkat kung itutunin nyo ang inyong sarili, ito'y mabibigyan ninyo talaga ng puwang sa inyong puso at ang inyong buong pagkatao. Magpe-pray na tayo. Pero kung ang inyong willingness at desire ay wala rito, ito ay mahirapan at makakilos sa inyo, ang banal na Espiritu. Kailangan may willing ka, allow the Lord, Holy Spirit talaga. Ang banal na Espiritu ay kasama ninyo, hindi po siya ini-invite, Oh, I invite you, Holy Spirit. Diba? Wag kayong magpe-pray na invite yung Holy Spirit. Ba't yung invite, sagot, buti, hindi nyo narinig sagot niya. Nandito na nga ako, kanina pa, kasama-sama mo ako, kahit saan. I-invite mo pa ako. Yes. Yung kapuspusan, you just allow Him. Lord, Holy Spirit, I allow you to manifest in my body, in my life. Kumilos ka, nakikinig ako, anong gagawin natin ngayon? Hayaan nyo siya kasi binigyan tayo ng Holy Spirit. No? Emmanuel, God is with us. Pwede nga kayo mag-pray Diba? Pwede kayong mag-deliverance. Sa mga tao. No? It doesn't mean nakakapag-deliverance na kayo, puspos na kayo. Ingat din. Merong nagdi-deliverance pero hindi puspos. Mahalaga yung not by might or by but by the Spirit of God. Kasi pwede mong yung rights mo bilang anak ng Diyos, gamitin mo pero hindi ka puspos. Delikado po yon. Dahil alam nyo na pag-deliverance, may right kayo. Pero it's a dangerous thing na gamitin nyo, hindi kayo nagpe-pray, hindi kayo nag-devotion, nag-deliverance kayo. Kasi maaari kayong maresbakan. Maaari kayong maresbakan ng kaaway, hindi kayo puspos. Kaya huwag kayo nag-deliverance ng hindi puspos, hindi kayo nagpe-pray. Pero maniwala kayong puspos kayo. Amen? Amen. Maniwala kayo, mag-pray lang po kayo ng kapuspusan. Dahil baka pag kayong demonyo ay
alam niyang ikaw ay, alam mo yon, mahina rito, lolokohin ka noon, dadayain ka niya. Gagalitin ka niya para hindi siya mahuli. Hindi ka makadiscern eh. Napakahalaga po ng kapuspusan, let the Holy Spirit, allow the Holy Spirit in your life. Pero hindi po siya umaalis sa inyo. Simula nung tinanggap niyo siya, nabaptize kayo ng Holy Spirit, amen? Nalubog kayo sa Kanya, hayaan niyo siyang kumilos sa inyo. Kailangan din hayaan. Sabihin niyo, allow the Holy Spirit. Allow the Holy Spirit. Allow. Sige, sabihin niyo, mahirap nagsasalita. Allow the Holy Spirit. Sabihin niyo sa katabi niyo, mahirap nagsasalita, wala kausap. Allow Him. Allow the Holy Spirit. Allow mo siya para makakilos siya sa iyo. Amen. Allow, wag mo siyang utusan. Ang utusan niyo, mga anghel ng Diyos. Amen. Oh, Holy Spirit, get that apple for me. Get that water for me. I will drink. Huwag niyong utusan ang Holy Spirit. No? Utusan niyo mga anghel ng Diyos na binigay sa atin. Amen po ba? Amen. Ang banal na Espiritu kasama ninyo sa inyong pagpupuri at pagsamba. Subalit, kailangan niyo siyang allow sa inyong mga buhay, sa gayon ang iyong bawat oras at pagkakataon ay maging akma na naayon sa kalooban ng Panginoon para sa inyo. Kahit magpupuri ka, kailangan ng Holy Spirit kasama mo. Kasi magiging flesh yan. Hindi pwedeng sayaw ka ng sayaw kung gusto mo lang. Hindi ka pwedeng pumalakpak ng gusto mo lang. Alam mo kumilos ang Holy Spirit sa iyo, kung papalakpak ka ba, luluhod, hayaan nyo, ganun din ang pagsamba. Sa pagsamba natin, kasi delikado po, ito si Haring David, talagang hinubad niya. Hindi naman naked, may brief pa rin. Kasi inano yung pagkahari niya, talagang wala silang pakialam sa akin. Basta sasamba ko, makasayaw ba ako niyan, laki-laki ng damit ko. Makasamba ba ako niyan? Makapuri ba ako niyan? Pinapasayaw siya ng Panginoon. Ha? Napapasayaw siya sa kabutihan ng Panginoon. Amen. Napapalundag siya, napapapalakpak siya. Amen. He do radical for the Lord. Tingnan nyo nangyari sa kanya. When you do radical for the Lord, talagang there's something miracle can happen. Amen. But first, let the Holy Spirit move you. Allow the Holy Spirit sa ating prophetic tuwing hapon. Huwag kayong tumingin sa kapwa nyo, paligid nyo. Gaya-gaya po tumaya. Yung chikbeol tululaway. Gaya-gaya lang. Ha? Sumayaw yung kapatid mo, sayaw ka rin. Kailangan, handa tayong sumamba para panahon na dapat tayo ay sumamba sa Kanya, ay makakonekta tayo sa Holy Spirit. Ganun po ang pagsamba sa Panginoon. Amen. Kasi naghahanap siya, worship Him in spirit and in truth. Naunawaan niyo po, kailangan sa Espiritu lahat ng pagkilos. Sa pagbibigay, kailangan let the Holy Spirit move you. Pag sinabi niya, sunod agad. First fruit, wag ka napipilitan lamang, ibigay mo pag sinabi ng Holy Spirit. Kaya laging kapuspusan sa atin sa church, laging inaan natin na pagharian tayo ng banal na Espiritu. Pagharian tayo para yung oras na ginugugol natin, panahon, tamang oras at pagkakataon ay timing lahat. Gusto niyo ng timing? Yes. Amen. O bara-bara, wala sa timing, wala, alam mo yun? Pupunta ka, wala yung kausap mo, ano ba naman to? Sayang ang oras ko. Kasi hindi panahon ng Panginoon. Sasabihin mo, wala eh. Hindi ukol, hindi bubukol. Eto bukol sila. Hindi ka nag-pray eh. Hindi mo inanong Holy Spirit. Tapos para mahimasmasan ka, sabihin mo na lang, hindi ukol, hindi bubukol. Kailangan masidhing pananalangin sa banal na Espiritu. Yes. Allow the Holy Spirit to move you. Marinig mo siya, pandinig, pandinig, at ang ating atensyon talaga. Amen. Amen po ba? Amen. Diyan dapat tayo tumalas. Hindi yung napaka-sensitive mo sa konting, madamdamin ka kaagad. Kailangan pagiging sensitive natin ay sa Holy Spirit. Oo, sensitive tayo, no? Madamdamin, okay yan. Pero dapat ang sensitivity natin ay through the Holy Spirit. Para talagang kapakipakinabang pagiging sensitive natin. Amen po ba? Amen.
masyado kang centipede eh. Centipede ka ba? Kailangan, maramdamin ka o ma-sensitive ka sa Holy Spirit para suwabing-suwabe talaga ang mga galaw. Amen? Amen. Gusto natin yan. Ang prayer po natin, before we stand, ipanalangin po natin ang bawat isa, ang bawat lakas ay magamit sa tama. Ang bawat karunungan ay magmula sa Panginoon at ang pagsunod ay magmula sa inyong mga puso, buong puso talaga. Sa gayon ay masasagawa ninyo ang lahat ng mga bagay nang walang labis at walang kulang. Gusto niyo ba yun? Walang labis, walang kulang ang mga kilos at galaw. At ito ay nakaayon sa pagkilos ng banal na Espiritu. Sa gayon ito ay maging ayon sa bawat oras at bawat pagkakataon na nais ng Panginoon para sa inyo. Amen. Oras, pagkakataon para sa inyo. Nagmamadali ka, mag-asawa, ito mo. Ano nangyari sa'yo? Haste makes waste. Nag-aamadali ka. Pili ng pili, napunta sa bungi. No? Bungal pala. Marami tayong mga pagkilos, paggalaw na makamundo. Lalo tayong nahihirapan. Pero ang gusto ng Panginoon, the best para sa atin. Amen? We deserve the best. We deserve the best. I deserve the best. Sabihin natin, I deserve the best, Lord. I deserve the best, Blah, 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 blah. Ano nangyari? Parang I deserve. Say that you mean it. Amen? God's a plan for us, plan to prosper us, not to harm us. Amen. Ang gusto ng Diyos yan sa atin. Katulad ng mga naglilingkod na sila Abraham, Noah, Haring David, Haring Solomon. Nakita nyo si Isaac, Jacob. Kung kaya't ang kanilang mga hinihintay ay nakuha nila sa tamang panahon at pagkakataon. Patay na po sila. Amen. Yes. Ngunit nag-iwan sila ng mga magandang halimbawa para sa atin. Aral, turo, na kapupulutan. Please read your Bible kung paano sa panahon nila they do great exploits. Gusto niyo bang tama na yung buhay niyo, ganyan lang? Si Jabez ay pinangat, anak, bigets, ang daming bigets doon. Pero nung pangapunta kay Jabez, naging maganda ang buhay niya. Why? Because he do a great exploits because he pray. Pray and plan. Sa dami ng pinanganak sa mundong ito, nawa isa kayo that will do great heroic thing or exploits. Kakaiba. Amen? Because we are peculiar people. Yes. Kakaiba para sa Lord. Gusto niyo ba yon? Amen. This year, maging kakaiba ka. Ang ginagawa mo para sa mundong ito, para sa Diyos, para sa mundong ito. Ang sarap na nabubuhay sa mundong ito na gumagawa ka para sa Diyos. Si Jesus Christ, 3 years lang in the making, marami siyang nangyari. 30, nag-start ang kanyang mission, ang kanyang ministry, then 33 namatay siya para sa atin. We can also do great things. Sabi ng Panginoon, kaya mo yan. Pagkasabi sa katabi mo, kaya mo yan. Kaya mo yan. Come on, let us stand. Sabi ng Panginoon yan sa John, di ba? Greater things you will do because I will go to the Father. John 14, last verse. John 14, saan yun? You will do great things. John 14, last verse natin. John 14, greater things you will do. Last verse, bago tayo mag-pray. Saan ba? 12 ba? 12? 12. 14, 12. Okay, ano sabi? Pakatandaan ninyo ang nananalig sa akin sila nakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kay sarito sapagkat babalik ka. Amen. Bumalik siya sa Ama, ang banal na Espiritu binigay sa inyo. Sino may Holy Spirit dito? Kaya huwag kayong magtaka na higit pa nagagawa nyo sa ginawa ng Panginoong Hesus nung nabubuhay siya rito. Sabihin ng mga tao sa inyo, si Jesus yon. Ba't kayo ginagawa? Kasi si Jesus ay kumausap ng mga kaluluwa, si Moses and Elijah, di ba? Sa Mount Olives ba yun? Nagawa niya yon na kumausap ng kaluluwa.
Sasabihin sa inyo, si Jesus yun. No. Ito yung verse na to, sinabi niya, you will do greater works than this. Because I'm going to the Father. Sabihin, pagpunta niya sa Ama, yung banal na Espiritu binigay sa atin, at ayun na nga. At kaya nagagawa niyo yung mga bagay na kakaiba. Amen? Nagagawa natin at magagawa pa natin. Wag kayong magtaka kung bakit may nagagawa kayong miracles. Dahil iyan ay ginawa ng Panginoon. Pinapagawa ng Panginoon sa atin. Be ready, church. Talaga maghihanda kayo. Hindi man kayo si Jesus, pero may gagawin siyang magandang bagay para sa iyo. You will do great exploits in your generation kung papasako po tayo. In His time, in His time, in His time, in His time, He will make all things beautiful. In His time. Anong verse yun? In His time, He will make all things beautiful. In His time. Sa Kanya mga oras. Kaya, wait lang kayo. Wait upon the Lord. Trust. Sabihin, wait, trust Him. Mabuo, mamold muna ang faith nyo. Yung trust nyo. Kasi hindi ka nagtatrust eh. Hindi na mamold. Kaya po kayo, hindi nakukuha yung tamang panahon. Panapanahon lang yan. Panapanahon. Amen? Let us worship the Lord. Pray to the Lord. Nung nagkasala tayo, naubos natin panahon. Hingi tayo ng kapatawaran, nasayang natin ang panahon. Hingi tayo ng kapatawaran kung napabayaan natin ang oras